Hello! Ako po si Gemma Justo, kasalukuyang nagtatrabaho dito sa Lebanon at ako'y magbabahagi sa inyo ng mga impormasyon tungkol sa Lebanon at mga bagay na dapat ninyong malaman kung magpaplano kayong papunta at magtrabaho bilang isang kasambahay. Maaring marami kayong iniisip at pinagkakabalahan sa inyong paghahanda sa pagluwas, pero bigyan pansin ang mga sumusunod. Maging maingat sa pakikipag-ugnay sa inyong ahensya o sino mang tutulong sa inyo papuntang Lebanon. Maaring kayo ay malinlang sa inyong mga ekspektasyon. Alamin at kunin ang mga detalye tungkol sa inyong magiging trabaho, magiging amo, hingin ang anumang resibo ng pababayaran sa inyo. Alamin at kunin ang mga detalye tungkol sa inyong magiging trabaho, magiging amo, hingin ang anumang resibo na pababayaran sa inyo. Siguraduhing tama ang lahat na nakasaad sa inyong pasaporte. Anumang bura o peke, palsipikadong pasaporte ay maaring ikabilanggo ninyo dito sa Lebanon o kaya sa Pilipinas. Ipaserox ang lahat ng inyong mga pasaporte at mga opisyal na papeles, mga contact numbers at iwan sa inyong pamilya at magtago rin ng kopya para sa inyo. Kinakailangan ninyong dadaan sa medical test sa Pilipinas at uulitin pagdating dito sa Lebanon. Anumang kontratang pipirmahan sa Pilipinas ay maging mapawalang bisa o saysay pagdating dito sa Lebanon. Ang legal lang na kinikilalang kontrata ay yung tinatawag na Unified Contract for Migrant Domestic Workers na pipirmahan ninyo pagdating at iyon ay sa lengguwaheng Arabic. Kung kayo ay nakaharap sa mga problema, may mga ahensya o organisasyon na tutulong dito sa Lebanon. CAFA 76090-910 01-392-220 or 221. Ang CAFA ay tumutulong sa mga biktima ng mga pisikal at sexual na pang-aabuso. Caritas 03-092-538 o 03-290-066. Philippine Embassy 03-859-430. Kayo ay sasakay ng eroplano at ang biyahe ay abutin ng 18 oras, depende sa airlines, ruta at stopovers. Pwedeng magdala ng inyong bagahe na may timbang na 20 kilos at isang hand carry na 7 kilos. Magdala ng makakain gaya ng biskwit o crackers in kaso na may delay. Sa paliparan dito sa Lebanon, ay kayo'y sasalubungin ng awtoridad na tinatawag na General Security. Kayo ay talaga sa waiting room. Kunin ang inyong pasaporte habang hinihintay ang inyong amo. Kaugalihang kunin ang inyong pasaporte at ibigay sa inyong amo kahit ito ay labag sa batas. Mula sa airport, kayo ay dadalhin na sa bahay ng inyong amo at kung minsan sa opisina ng inyong employment agency. Ngayon, pag-uusapan natin ang tungkol sa Lebanon.
Isang maliit na bansa sa gitnang silangan na nakabaybay sa Mediterranean Sea. Ang kapital ay Beirut. Arabic ang pangunahing salita, French at English ay gamit din. May dalawang grupo ng relihiyon, Kristiyano at Muslim, at maraming sekta sa dalawang grupo na ito. Ang klima ay mainit at malinsangan sa tag-araw sa buwan ng Hunyo hanggang Setyembre. Malamig at basa naman sa buwan ng Nobyembre hanggang Pebrero. Nagyayelo kung minsan, kaya magdala ng angkop na kasuotan. Ang pagkain ay naiiba sa ating panlasa at pagkaluto. Madalas ang kanilang pagkain ay may lemon, Arabic bread, kanin, karne, ang pangkaraniwang gulay, at salads, preskong prutas ay sapat. Maaaring kayo ay malagay sa iba't ibang klase ng pamilya. May maliit lang at may malaking miyembro. Ang iba ay may mga bata, iba na may mag-aalaga ng may gulang o matatanda. Mga ibang ina ay nagtatrabaho, iba na may nakapanatili lang sa bahay. Ang inyong amo, kadalasan ang babae, ay magsasabi ng regulasyon at gusto sa pamamahay. Halimbawa, paggamit ng uniforme at pagtali ng buhok. Ang unang 3 buwan ay trial period sa inyong dalawa. Kung magkasundo, ay gagawin ng papel at kung may problema, ito na ang pagkakataong makialam ang inyong agency at pwede kayong ihanap ng panibagong employer o amo. Sa una, maaaring mahihirapan kayo kadahilanan sa ibang kultura at lingwahe. Tiyaga at humingi ng tulong at patnubay kung kinakailangan. Pagkatapos ng 3 buwan, ay obligasyon ng inyong amo na gagawin ang inyong legal na papeles. Ito ay inyong work permit at residency permit. Kaya kinakailangang magdaan na naman sa medical test. Kukunan kayo ng dugo, chest x-ray at pregnancy test. At kung kayo ay may tuberculosis or HIV, nakakahawang sakit. At kung kayo ay sakali mang buntis, obligasyon ng inyong agency na bibili ng tiket ninyong pauwi sa Pilipinas. Inyong pipirmahan ang unified contract sa abogado kasama ang pirma ng inyong amo. Kung nakalipas ang 3 buwan at wala pa kayong pinirmahan sa mga ito, humingi ng tulong o patnubay. Ayon sa kontrata, responsibilidad ng amo ang mga sumusunod. Ang inyong sahod kada katapusan ng buwan. Siguraduhing pumirma lang pagtanggap na ang pera. Makitungo sa inyong amo kung papaano ang inyong bayaran. Pribadong silid tulugan o pahingahan. 24 oras na pahinga kada linggo. Pagkain, kasuotan at mga pansariling gamit gaya ng napkins, sabon, shampoo. Pagpapagamot at insurance. Ticket pagkatapos ng kontrata. Ay di sumusunod sa mga nilalaman ng pinirmahang kontrata, gaya ng pang-aabuso din at pananakit.
Humingi ng tulong at alamin ang inyong mga karapatan. Magdadalawampung taon na ako dito sa Lebanon bilang isang kasambahay at marami na akong nakilala at nakasalamuha na galing sa mga ibang bansa, hindi lang sa galing sa Pilipinas, gaya ng Ethiopia, Sri Lanka, Madagascar, Nepal at sa mga ibang bansa pa. Ngayon, marami na tayong Pilipino dito sa Lebanon at marami na ring Filipino shops at restaurants, lalo na sa Daura at Amra. Hangad namin ang walalhati ninyong paglalakbay at tandaan, in kaso na mayroon kayong problema, tumawag lang sa mga numerong ito. CAFA 76-090-910, 01-392-220 or 221. Ang CAFA ay tumutulong sa mga biktima ng mga pisikal at sexual na pang-aabuso. Caritas 03-092-538 o 03-290-066. Philippine Embassy 03-859-430